Yes, this is the Powerful Comics Man, Gerald Dorado with Chris Bagala Podcast. And for tonight, we have A returning guest. yes, Muli ang nagbabalik. ating butihin, Butihin! ang ating butihin, Attorney Sid Tony Sid from from Malabon. Melbourne represent. Yan. mga Laboners. Jed, ang lingid sa iyong kalaman, kami nag-gym today. Oo nga eh. Hindi naman lingid sa akin kaalaman dahil sinabi nyo. Sinabi ko pala, Oo, sinabi ko. Sinabi nyo. Sumundot kami, sumundot. Ay, teka. Tanggalin natin itong... Mauguat ka, ine-expect mo yung gym at Holy Week sarado, pero bukas ang gym. Oo nga. Masyadong gahaman ng mga gym na yan, Tama. Chris Bacula. Yung SM nga sarado pero yung gym di nagsarado Oo, di ba? Walang pangingilin na nalalaman. Wala. Eto si Sid. Si Attorney, kumusta naman, Sid? Yan. Teka. Inunahan ko na sila sa vacation actually. Bakit? So, I had my vacation last Friday until Tuesday para hindi na sumabay sa mga tao. Oo. Fair enough, kami lang yung tao dun sa resort. Saan kayo napunta? Mindoro. Mindoro? Yes. Wow, saan doon? There's an island called Grace Island Resort. Parang Maldives feels siya. Talaga? Wow. Then yung nasa gitna ng sea yung ano nyo, pinaka accommodation. Oh. Gitna ng sea. Mamahalin ba dyan, Attorney? 3,000 lang. 3,000 lang? Accommodation plus food. Breakfast, lunch, and dinner. Talaga? So Grabe. yung island, pinapalibutan siya ng sea? Hindi ba siya sandbar? Hindi. Hindi siya parang yes, secluded island siya. Oo. Tapos ang ginawa nila yung mga parang floating accommodations sila na dun sa malapit sa shore. Pero pagising mo, like dagat na kaagad. Nakakatakot. Natatakot. Kami ni Jay, may fear kami Oo. ng dagat. Well, actually, thalassophobia, di ba? Pero ito si attorney, water baby to. Uy, pero alam mo ba, di ba nakakapraning eh. Isipin mo ako pag nasa dagat ka, isipin mo kung gaano kadaming tubig yun. Di ba? Isipin mo nga kahit nga lake lang eh. Ang daming tubig nito. Tapos, ang nakaka-freak out sa akin, yung thought na yung tubig na yun, nakabalot yun sa buong mundo. Di ba? Na parang sa Africa, sa Antarctica, Oo. magkakasunod lang yun. Magkakadikit yun. Speaking of island, bro, No. itong topic natin today, yung nire-remind ako nung yung kay Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein Island. Alam mo yung island? Hindi, merong island na tawag sa kanya eh. Yung, Fuck Island. Fuck Island yung tawag doon eh. Fuck Island ba? Hindi. Kay Jeffrey Epstein. Nalimutan ko kung anong tinatawag nila. Pero may tawag nga sila doon. Basta alam ko Fuck Island kay Jeffrey Island Epstein. of ano yata eh. Teka, Jeffrey Epstein Island. Ikaw na mag-google. Sige. Pero ano siya, si Jeffrey Epstein, sa mga hindi nakakakilala, isa siyang notorious na you can say, parang sex ring master siya eh, di ba? Pero ang mga kliyente niya kasi, yung mga elite of the elites, kumbaga yung mga katulad ni na Bill Clinton, Wow. si na Bill Gates, 'di ba? Tapos etong and the likes, even kahit mga babae, sina Oprah, mga ganyan. Yung mga sina Prince William, Prince Harry, ganyan. So pag nandun ka, pag na-invite ka dun sa isla ni Jeffrey Epstein, kumbaga parang big shot ka talaga. You made it. Oo. Kahit nga si Stephen Hawking, di ba? Sabi Oo. nila si Stephen Hawking. Oo nga, allegedly Oo. may mga sex workers doon na nag-please kay Stephen Hawking. So ngayon, itong Jeffrey Epstein, so for decades, inano niya yun, parang tawag dito, siya yung nangalaga nun. Nag-operate siya dun sa island na yun. Pimp. Oo. Tapos, Big ass pimp. tapos ang nangyari, natapos ang maliligayang araw ni Jeffrey Epstein. Ito, Little St. James Island. Little St. James Island. Anong nickname? Fuck Island, Pedophile Island. Ang daming Pedophile Island. ang daming tawag eh. Fuck Island talaga yung isa. Fuck na tawag. Island isa. Oo. So, ang dami kasi mga underage girls Oo, na pinapunta oo. yung mag-asawang yun. Oo, Yung asawa ni- hindi mag-asawa yun eh. Si Jeleno Maxwell yung ano niya. partner. Partner. niya. Pero kakantutan niya yun. Oo. si So, Jeleno. yun daw yung nagko-convince sa mga minor de edad na mga babae na Siya yung wing woman niya eh. woman. So, teka, tapusin lang natin yung kwento kay
kay yung kay Epstein. So, long story short, nahuli siya. Kumbaga may whistleblower, tapos nadakip siya, tapos he was waiting for trial, kinulong siya. Tapos ang nangyari sa sobrang high profile nung mga nung mga kliyente niya, meron siyang listahan hindi pa nga recently lang nilabas kung sino yung mga nasa listahan. Pero bago siya ilabas, allegedly nag-suicide daw siya doon sa sa maximum prison, di ba? Tapos na on the job siya. O kaya nga na on the job. Na on the job. Magically biglang hindi gumana yung mga CCTV. Nawala. Diba? Yung mga high profile yung mga nakalaban mo Tapos ngayon, so basically yung pag sinabi mong in-Epstein ka, kumbaga parang pinatay ka ng inassassinate ka sa kulungan. Malinis na malinis. Pero papalabasin, suicide. Parang na JB Sebastian ka, di ba? Sino ba yun? Ay, iba naman yung kay JB. Parang nakatakas naman yan. Ito kasi meron akong kliyente sa gym. Hindi ko kliyente ng isang coach. Ano siya? Alam ko na, yung yung namatay nung COVID. Nagka-COVID daw siya kaya crinimate yung mga labi niya. So yung kliyente namin sa gym, nag-work siya sa jail. Siya? Ano ba yung tawag sa mga pulis sa jail? Warden? Like, di ba may mga SPO2? Siya yung JO2. Jail officer siya. Okay. Jail officer. Nag-work siya sa, yung maximum prison sa Munti. Sa Munti. May tawag sa kanila yung Oblo. BOTJ, basta yung kung sino yung mga humahawak sa mga prison, yung kung anong ahensya yon, doon siya nag-work. So jail officer siya, inaasahan siya sa iba't ibang prison. Tapos tinanong ko siya, ano yung nangyari kay JB Sebastian? Namatay ba talaga siya ng COVID o pinatakas? Ngiti lang siya. Oh. Di ba? So parang na JB Sebastian ka. Ibang-iba naman yun. Iba. Pero yun nabuhay. Yun nabuhay. Ito namatay. Pero conspiracy yun, no? Oo. Pero pwede rin man kasi, di ba? Parang pwede kasi walang trace whistleblower din yun si JB Sebastian, di ba? Siya naglaglag kay Delime. Di ba? Kaya nakulong si Delime. Tapos yan ang Bureau of Corrections. Ayun, Bureau of Corrections. Anyway, balik tayo dito sa ating kwento. Tingnan natin tong So ngayon, dahil nga na yung term na Epstein ka, may isa na namang being o individual na parang nagmamala Jeffrey Epstein pero wala siyang island. Meron siyang house. At saka mansion. At saka music empire. Yun, empire. Nung high school pa lang ako, pinapakinggan ko itong taong ito. Kasi siya nagpasikat kay The Notorious B.I.G. Yan. Mortal na kaaway ni Tupac. Hindi yan. Teka. Okay, so eto, panoorin natin tong video ni Amala Ekpunobi. Kasi may podcast siya, tapos naka-compile na kasi dito. So dito na lang natin para isa na lang yung pupunta natin. Si Amala. Chicks no? Ganda, no? Ang gandang black chick. Allegedly. No, we're gonna get into all this P. Diddy stuff because you guys have probably been seeing his name. P. Diddy yung sinasabi namin. Said his house was si P. Diddy. Ang daming yun. Si Puff Daddy, Sean Combs. Naging Diddy, naging P. Diddy. Pero Sean Combs ang Pimp Diddy pala, di ba? Pero Sean Combs ang tunay niyang pangalan. At least, meron siyang clothing line dati yung Sean Jan. At siyang pumupuwit kay J-Lo dati. Talaga? Ex ni J-Lo yan. Ex daw ni Cassie, yung singer. Okay. So, ang nangyayari ay nire-raid yung mga niya. Yung kanyang mga properties. Ari-arian. Mansion. So, panoorin muna natin. Sige. Leave the FBI and the DOJ and they were looking for evidence, so they say, in regard to this large when it comes to this story. Federal agents raided the LA and Miami homes of billionaire hip-hop mogul Sean Diddy Combs. Homeland Security conducted the armed raid in an alleged sex trafficking operation. TMZ later capturing Diddy pacing around a private Miami airstrip. Diddy wasn't arrested, but his phones were seized. And there's speculation tonight that he's fled the country. We can't confirm it. Just breaking tonight, though, Diddy's attorney is putting out a statement saying, quote, there's no excuse for the excessive show of force and hostility exhibited. I mean, but siya ganyan kagrabe? Ano siya, terorista? Oo nga eh. Well, kasi, unang-una, violent rin kasi siya. Mamaya, papakita. Sige. Violent rin kasi siya. Meron siyang mga meron na siyang mga pinagbabaril na nakaligtas siya.
Kasi dude, ito daw yung mastermind ng pagpatay kay Tupac eh. Siya. Oh, yun, isa yun sa mga babanggitin din diyan mamaya yun. Pero ang isang mamaya na nga, tuloy na lang natin. This unprecedented ambush paired with advanced coordinated we got a little glitch media here. presence leads to a premature rush to judgment of Mr. Combs and is nothing more than a witch hunt. We believe the raid was triggered by a litany of lawsuits, including from his own ex, alleging abuse, rape, and sex trafficking. Diyan nagsimula, yung asawa niya, dinimanda siya. Si Cassie, hindi? Oo, hindi, yung Cassie. Ay, Cassie? Oo, kasi ang accusation parang binababoy niya yun. Parang nire-rape niya yung asawa niya. Tapos sikat na ano yan na singer nung araw, yung Just Me and You. Hindi ko I'm waiting. Basta, ang ganda rin eh. May CD ako niyan eh. Oh, ang ganda. Yung 1-2 step. Oh, 1-2 step. Settled that one, but then 2 months ago, his former producer, Rodney Lil Rod Jones, filed an explosive lawsuit containing disturbingly graphic and disgusting details that not only implicate Diddy, but aim straight at the heart of the music industry. An elaborate racketeering, blackmail, and sex trafficking scheme that his lawyers compare to Jeffrey Epstein's. Grabe siya. Sige. Does that at all sound Sorry, familiar? Nag-react si cute na Amale. Racketeering blackmail scheme that involves the sex trafficking of minor. Pakinggan ng kami na bahala dyan. Kami na bahala, Amala. Sino yan? Oh, basically, yun. So, yun nga. Yung picture na yun. Maganda yung picture na yun. Hindi. Umpisa natin dito. Dapat pala ito lang idanan natin, no? Itong kay Jesse Waters. Access to Diddy's world, his homes, his planes, and his parties, where he claims he witnessed mountains of narcotics, illegal firearms, laced drinks, sex workers, and underage boys and girls. The producer claims he was groped by Diddy, groomed, and forced into humiliating sexual performances. Yung negro kanina. Yung kanina. Grabe. He was groped by Diddy. Combs break silence, claims litany of lawsuits accusing him of rape, sex trafficking, pedophilia, and more. A witch hunt. Oo, sinasabi niya, syempre, siya yung biktima. Oo. Pagdating sa, pag nagkabukingan. Pero grabe itong mga mayayaman na to, no? Napaka-weird ng mga fetish nila. At yun, exactly, fetish. Kasi ang trip niya, kumbaga, parang let's say you are a powerful person, isasama ka niya dyan, tapos they're gonna make you do parang mga bastos na, kumbaga, mga immoral na aktibidades, tapos ibibidyo ka niya. Tapos minsan mga humiliating sex acts, tapos nagdadrugs kayo, andali mo ng utuin nun, lasing ka na, 'di ba? Tapos naka-video 'yon. Tapos mangyayari, iba-blackmail ka. Exactly. Pero bago mangyari 'yon, yung proposition kasi niyan, kasi ganito kasi sa elite scene eh. So normal to. So syempre kung hindi ka masyadong yamanin, tas na-involve ka sa ganyan, isipin mo, ganito pala ginagawa ng mga the likes of PDD na billionaire. Sige, sino ako para kumontra dito, no? At saka parang si Puff Daddy yan, he was the coolest guy on earth dati. Bad boy record Nung 90s, parang nobody is cooler than Puff Daddy. Siya yung may hawak kay Usher, di ba? Siya yun eh. Mamaya babanggitin si Usher dyan. Tuloy natin. Sige. Of staff, Christina Coram, is said to have been the Ghislaine Maxwell to Sean Combs. Siya yung assistance to keep Mr. Combs high off gummies, pills, cocaine, and ecstasy. Pause muna. And maintaining a steady stream of sex workers for the boss. Doon sa mga nating episode na hindi yung lalaki yung magsasabi na gusto ko ng threesome, mag-threesome tayo. Dapat meron kang reliable na chick na mag-convince sa isa pang kagaya niya na chick na okay makipag-threesome sa lalaking to. Kailangan mo ng ganyan. Yan. Ganda rin di ba? Babae na yan. At saka hindi mo kung bastusin di ba? Maganda pero sexy pa. Sexy yan yung the makings. Mukhang matalino, di ba? Mukhang parang si Ghislaine Maxwell mismo. din. Parang, iha, di ba gagawin to? Ako nga eh. di ba? Ilang beses kong sinupayan si Puff Daddy. Ikaw din. Di ba? Ang laki ng titi niya. Isipin mo. Talaga? Dati sinuchupa ni J-Lo yan. Isipin mo si J-Lo. Di ba? J-Lo yan. Sino ka ba? Ang galing mo talaga kung sino ka mang babae ka, mambugaw ng mga batang babae. Sino ba? Now, some of the women brought into Diddy's orbit were under the age of 16. Grabe. That's according to the complaint. The lawsuit claims he required the sex workers and underage girls to sign NDAs prior to entering his parties. Grabe, and prior may to NDA. Ng NDA, recording label artist.
Naka-notaryo pa ba yun? Grabe, naka-under contract ka para lang sa ganyang klaseng... Grabe, no? Grabe. Tuloy natin. Diddy allegedly forced all of the women to drink laced De-Leon liquor, as well as laced Ciroc vodka and champagne. His former yung mga underage. And there's a little bit of like, speculation on whether or not it was the liquor or was it the juice that they were mixing in the liquor. Hindi ko ngayon makita yung fine line ng kung sino yung abuse saka abused eh. Kasi minsan may mga babaeng willing eh. Alam mo yun? Parang kahit na siguro underage sila, siguro hindi nila naisip yung mga ginagawa nila, pero may mga babaeng willing eh. Yung kapos siguro sa pera. Pero 'di ba? Ayan si attorney. Mismo. Kasi dito. Ano yan eh, yung diyan papasok yung age of sexual contact. Yan! Butin! Makinig ka! And then, tsaka yung statutory rape, na kahit may consent ka, pag below ka dun sa age of sexual consent, rape pa rin yun. So... Tsaka yung NDA nila, yung especially with the minors, hindi naman magiging valid yun kung hindi nakapirma yung magulang. Kasi legally speaking, hindi pa sila pwedeng pumirma on their behalf. Yes. Kailangan maging legal age ka muna. So dapat, yan, minors enter into contract, dapat kasama yung guardian or the parents na nagsasign dun sa contract para maging valid yon. So yung I'm not sure kung sa US kung ano yung particular law nila when it comes to minors signing into a contract to make it valid. Pero dito sa Pilipinas, kailangan magsasign yung guardian or yung parent mo. I think ganun din sa kanila. Feeling ko ganun din sa kanila eh. Feeling ko ganun din. Kaya walang kwenta yung mga NDA ni Puff Daddy para magpa-BJ sa Sound 16. Baka ibang ibig sabihin ng NDA niya. Or baka feeling ko, ginagawa lang niya yun para matakot syempre yung mga bata. Syempre hindi naman nila alam na hindi naman valid yung pinirma nila. Once na pumirma ka dito, parang panakot ba? Parang may pinirmahan ka sa akin. Sa bagay, no? Hindi ka maging liable sa ganito-ganyan. Pwede. Parang naalala mo yung nag-comedy scene ako, di ba? May ganyan din ako, di ba? Parang ba't ako dinidiman naman ng 100K? Dahil sumali lang ako sa kabilang grupo. Diba? Tapos sabi ko, panakot lang ng mga hype na to. Pero ginawa nila akong ahente nun eh. Hindi nila ako sinex traffic. Pero ginawa nila akong ahente ng mga headliner nila na comedians para ibenta sa mga schools, sa mga shows. So ako yung ginawa. Naging Ghislaine Maxwell ka din. Yan yung, hindi. Tama. Yan yung power. Para ako naging 16 years old eh. Yun yung power ng mga NDA na yan sa mga walang kamuwang-muwang sa batas. Actually, totoo, no? Kaya kailangan din talagang Nasabi ko nga kay attorney yun eh. No, di ba naalala mo yun? Yung contract. Sabi niya, hindi namang pinapasahod ka ba niyan? Hindi. So yung NDA na yan na pinirmahan mo nung nag-start ka mag-comedy, nonsense na yan, panakot lang sa'yo. Para hindi ka sumaya sa ibang grupo. Para dyan, masolo ka lang nila. Okay. Tuloy natin to. I think they might even clear it up right now so we can listen to that. Guys don't put those pills that they get to the girls in the champagne bottles because they popping them in front of. It's in the orange juice and it's in the cranberry juice. They put the pills and the stuff in the roofies. Those girls who Bill Cosby, ang creepy, no? Skip na natin yan, parang ano na yan eh. So parang wala nang diskarte na nangyayari dito. Basta idroga ko to against her will, tas i-fuck ko siya. Basta basically, nang-re-rape sila doon. Tama. Yun yung nang-re-rape sila ng mga minors, nang-re-rape sila ng mga nadroga nila, 'di ba? So abuse talaga yung nangyayari. Grabe, no? Hold this a little bit more. Girls. The CEO of Universal Music, Lucian Grange, is named as a defendant. So is the former CEO of Motown Records, Ethiopia Habert Mariam, and others. Lil Rod says hidden cameras were in every room of Diddy's home. Kasama sila dyan. Hidden camera? Yung dalawang yan kasama. Possesses compromising footage of every person that has attended his freak-off parties. Damn. Diba? So ganun naman. Blackmail. Magaling kang CEOs and politicians doing drugs and cavorting with prostitutes. Para hindi siya mabaliktad. Oo. Parang At
At saka leverage niya na rin. Doon sa mga kung anong, bawa, yung mayor, di ba? Mayor. Kasi alam niya kung gaano ka-fucked up yung ginagawa niyang parties. Sooner or later, may mag-snitch sa kanya na, yung si Sean Combs, medyo... Di ba yun nga, balik tayo doon kay Jeffrey Epstein. Doon kay Jeffrey Epstein kasi, meron siyang, doon sa bahay niya, meron siyang painting ni Bill Clinton doon. Painting o picture? Parang painting. Basta naka-frame siya doon. Doon sa stairs pag-aakyat ka, tapos may mga pictures ng mga naging tropa niya na sikat na nandun na umattend ng parties niya. Basically naka-display like trophies. No, si Bill Clinton naka-dress. Tapos naka-dress siya. Pero isipin mo kung gaano mo kumbaga parang Bill hawak Clinton, sa leeg. Hawak mo sa leeg yung tangina mo. Kasi pinoprovide niya yung kalibugan ni Bill Clinton. Diba, hayok si Bill Clinton sa VJJ. Alam niya yung mga dirt ni Bill Clinton, 'di ba? Kaya mag-dress ka, Bill. 'di ba? Tapos kumbaga parang gagawin mong puppet yung the president, the most leader, powerful man in the world, basically, 'di ba? Grabe. So basically ganun din ang ginagawa ni Sean Puff Daddy. Sean Combs, ba't ka ganyan? The complaint argues that these freak-off parties were a business model. Young and up-and-coming talent attended and were promised career opportunities and access to music executives. They were then plied with drugs and alcohol, filmed. Some were blackmailed. There was a quid pro quo, according to the complaint. Quid pro quo? Anong ibig sabihin ng quid pro quo? A favor for a favor. Wow. Yan yung yan yung hinuhuli nila si Donald Trump dati diyan quid pro quo. Doon sa quid pro. A favor for a favor. Parang mafia shit no? I'll give you a favor you can't refuse. Ganun. Okay, tuloy natin. Said not only were these music executives sponsoring these parties, they were handing Diddy large sums of cash that he used to pay for the sex workers and drugs. Something tells me the IRS is going to be interested. The suit claims the defendants funded the sex trafficking venture and participated in the recruitment of victims. Now, if this is true, this is so bad. Pero ang gwapo pa rin ni Puff Daddy, no? Siyempre. Parang hindi tumanda. Umiinom ng regla ng 16 years old yan eh. Ilang taon na yan? Baka magsi-60 na yan eh. Kung si J-Lo 50, siguro nasa 55. Mga ganun, no? Grabe. Pero with stem cell, bro, talagang wala pang wrinkles, Saka black yan eh. Hindi mo alam kung... Mukhang isipin mo parang mukhang magkaka-40 lang eh. Kaya nga parang wala nagbago sa mukha niya, di ba? Usher, at the age of 13, Usher. were whisked away to Diddy's Puffy Flavor Camp. I lived with Sean Puffy Combs for a year. That's the crazy thing. Now, that was L.A. Reid's idea, right? We're sending you over to something called Puffy Flavor Camp. There you go. You were 13. What were you saying? I went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, some woman didn't come along. I didn't say it. Okay. I didn't say it. I didn't say it. Pinapangunahan siya. Oo. Kasi manilintikan siya kay Puff Daddy. Anong year ba yan? 2016. Oh. What I did say is that there were very curious things taking place, and I didn't necessarily understand it. Would you ever say? Yeah, what she should have asked was there a man who came along, and that man probably would have been P. Diddy, given the information that we now have about the sexual acts that he was engaging in with both men and women who are underage. I shouldn't even say men and women, I should say boys and girls. Si 50 Cent, bro, sa Instagram niya, meron siya mga video na nilabas na tong si Usher saka si Puff Daddy, nag-i-engage silang dalawa, nag-i-sex sila. Sino? Si Puff Daddy sa kasi Usher, nag-sex sila. Talaga? Tapos may sinasama pa silang isa pang lalaki or babae. Oo. Eto na nga. Parang yan yung sinasabi niya. Hell no. 13 years old siya nun. Usher says that he would not send his kid to Puffy Camp, aka Puff Daddy's camp. And we're going to divert a little bit here and talk about Usher because interestingly enough, many a young person in Hollywood and in the music industry has been around Sean Diddy Combs. That was super poppin' when Justin Bieber was on the come up. That's him and Usher. Here's a clip of them discussing. Let's watch this. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. They're having the times of their lives, like where we hanging out, what we doing. Justin Bieber. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. 15 years old. I have
been given custody of him. You know, he signed to Usher. I had legal guardianship of Usher when you know he did his first album. I did Usher's first album. I don't have legal guardianship of him, but for the next 48 hours, he's with me. So and we gonna go full crazy. We're going crazy. Justin, we're going crazy. Ano gagawin nyo? We're going crazy. Ang ina mga pinafuck ni DDC Justin Bieber no. Kita mo 15 years old ka, bibigyan ka ng kepyas ng nitong mga rapper na to, 'di ba? Tapos alam mo kung gaano sila ka-powerful. Tama. Diba, ibibigay lahat sa'yo. Tapos may papagawa sa'yo. Hindi lang dyan, bro, sa mga millionaires. Even sa mga beauty scene, yung mga model. I can just assume na ganyan din yung nangyayari. For sure. Ibang kalakaran naman siguro. Ibang kalakaran naman. Kasi mga babae yung ano dun eh. Lalaki babae. Kasi may mga pageants yung mga lalaki. Sa mga lalaki. So parang parang ganyan din. Similar lang din. Pero ito kasi, music eh. Tapos yung mga siguro nagko-connive lang sila dun sa industry ng beauty pageants na gusto niyo ng sikat na musician, punta kayo dito sa party ko. So idodroga na. Grabe, no? O kaya pwede rin kasing malibog lang talaga si depravity lang talaga ni Puff Daddy eh. 'Di ba? Pero ma-impluwensyahan yung mga yan. So pero gusto niya, kumbaga yung kalibugan niya hinahalo niya dun sa sinishare niya sa iba. Hinahalo niya dun sa desire niya to have leverage over other people. Magaling siya doon. Diba? Kasi hindi lang basta kalibugan lang eh. For no reason. Mamaya papakita parang kasi ayaw na ni Justin Bieber na parang bakit hindi ko na sumasama sa akin. Sige. I cringe to think of what could have possibly been happening within those 48 hours that Justin Bieber was spending with P. Diddy. But you can sort of hear there's almost here about Usher. So listen up. Talk about my daughter? You gonna harass my daughter? You gonna talk about Usher? Usher is gay. Armand Williams. Gay, though. Family don't even understand the business. Usher is gay, guys. So she said, you're gonna come up here and Teka. In-explain niya eh. In-explain niya yan sa of that, Keke Palmer and Darius Jackson were on the rocks in their relationship. Keke Palmer's mom sort of placed herself in the middle of their arguments as a mediator, specifically when it comes to this Usher conversation. And we got a recorded phone call between Keke Palmer's mom and Darius Jackson, Keke Palmer's man at the time. And Keke Palmer's mom is going to say something really important here about Usher. So listen up. Yan yung sinabi. Armand Williams. Told her to put some clothes on. So she said, you're going to come up here and harass my daughter, talk about my daughter, and she says, Usher is gay. You don't even understand the business. Usher is gay. That's confirmed, recorded. Sa showbiz, bro, halos karamihan, gay sila. Hindi dahil sa gay sila. Pumapatol lang. Nagiging gay sila kasi yun ang kailangan para sumikat ka eh. Magpagalaw eh. Sa matandang producer, matandang director, kaya nagiging gay sila. Syempre unwillingly. sa mata ng ibang tao, once na napuwetan ka o kaya sumupa ka, gay ka na. Diba? Pero sa mundo na ginagalawan ni Usher, parang normal yun. Yun yung pinaka-diskarte nila para sumikat. Tama. Hindi kailangan diploma ang diskarte. Kailangan mo lang sumubo ng burak. Kumbaga sa frat, yun yung initiation nila. Ang matira sa puwit. Diba? Grabe ba? Ito natin. And sa showbiz, local showbiz scene, nangyayari din yan, diba? Narinig mo na ba yung rumor about kay Richard Gomez nung araw? Oo, dati. Ito, rumor lang to. Rumor lang to. Kasi nung medrep ako, pinag-uusapan din naman. Narinig ko na yan, si Ben Chan. Oo, saka si Ayala. Klaruin natin, rumor to. Kumbaga, hindi lang, kumbaga parang parang folktale. Actually. Dude, nung ahente ako, 22 years old ako, usapan yan sa ospital ng mga nephrologist ko sa cardiologist eh. Si Richard Gomez isinugod daw sa ER na Makati Med kasi may laceration daw sa anal part niya.
At ang gumawa daw doon ay yung mga business tycoon sa Pilipinas. Kasi hindi man si Richard noon eh. Siya yung bench model nung time na yun eh. At saka si Richard Gomez, parang merong fetish sa kanya kasi alam mo kung saan na-discover daw si Richard Gomez? Doon sa McDonald's sa Makati Cinema Square. Alam mo yun, di ba? May McDonald's doon. Oo. So, crew member siya. So, parang hindi siya mayaman na na typical. Tapos, wow, di ba? Tapos, kumbaga may fetish na halo doon sa kagwapuhan ni Richard Gomez dahil doon. Maputan ko tong taga McDonald's na to. Na nag-search sa akin ng aking burger McDo. Hindi, kumbaga parang di ba? Tawag dito, parang self-made ka na tao, 'di ba? So, gusto mong tuhugin ng yung ego ng self-made na tao, ganyan. Oo, 'di ba? Ewan ko. At saka hunk na hunk kasi talaga si Richard Gomez nung panahon. Gusto kong i-break tong self-made na bruskong taong ito na moreno. Teka, ituloy natin tong ito yung awkward na usapan ni Bib sa kanina. So basically sinasabi niya na bakla si Usher. Bakla. dahil may ginagawa sila ni PDD. PDD yan. Sino ka? Know if there's sort of an air of discomfort with what you're watching. Everything's good? Selling out arenas and everything? You try to get in contact with me, through all my, partners and whatnot. But you never really got my number, so. Right, okay. My number? Yeah. Everything's good? Okay. A little uncomfortable. You got my number. Siya, no? Parang mga binabraso. Gina-gangster siya. Matapos kitang tirahin. Wala ka na sa akin. Ano ka na, ha? Di mo alam. Ano ulo mo, ha? Ano, gusto mo na ng pek-pek ngayon? Dati. I can't speak to anything that... Gusto mo ngayon. Gusto mo yung pepe ni Selena Gomez. Selena Gomez. Gusto mo ng Latina, ayaw mo na ng black. Tapos ito pa, may kasunod pa yan eh. Teka. Let's watch this. Justin, you ever seen the movie 48 Hours? Right now, he's having 48 hours with Diddy, him and his boy. Meron siyang sasabihin dyan na parang, they're having the times of their lives, like, where we hanging out and what we doing. Sa likod nila. We can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I have been given custody of him. He signed to Usher. Nagganyan forma ka ba ng buhok? Legal guardianship of Usher. He did his first album. Nagganyan ka buhok? I don't have legal guardianship. Pero usap pa rin ngayon ganyan buhok, mga emo yan eh. May mga emo na ganyan. Next 48 hours, he's with me. So, and we gonna go full crazy. Going crazy. Justin, I cringe to think of what could have possibly been happening. Pero yun yung kanina. Kaya nga sinasabi yung kanina. Sort of overcome drug addiction possibly, but we all know he went through a really tumultuous time in adulthood. Ito. It's no wonder that he's going through what he's going through right now in adulthood. It seems like he may be out on the other end of it now, that maybe he's sort of overcome drug addiction possibly, but we can't really disclose, but it's definitely a 15-year-old's dream. I have been given custody of him, and we're gonna go full crazy. Going crazy. Crazy. I'm taking this out tonight. What you want to do? Let's just go get some girls. Let's go and get some girls. Let's go and get some girls. Let me pause here and talk about Justin Bieber for just... Parang Parang, di ba? Hayok. Parang akala mo sasama mo sa Majestic, yun. Nung time na yun, parang napaka-squeaky clean ni Justin Bieber. Parang may probably people looked at this clip before as something wholesome. Or cute, di ba? Let's get some girls. Bata pa lang. Pero, talaga pala nangyayari yun. They're getting girls talaga. 15, 14 years old girls. Pero kasi ang weirdo kung sasama si Puff Daddy kay Justin Bieber na mga chichiks ng mga 15 years old. Kaya nga, pero talaga nangyayari talaga yun. Putang ina. Pero malamang sa malamang itong si Justin Bieber, 15 siya niyan.
bibigyan siya ng mga 20-something na chick nito. Tapos itong si Bibbs, mga professional na bibigyan si Puff Daddy ng mga 13 years old niya na girls. I don't think may kabal ng to exchange or gusto mo ng 13? Well, sa bagay sa sobrang sikat. Diba? So, bibigyan kita ng groupie ko, bigyan mo ako ng groupie mo. Diba, palitan tayo ng fans. Grabe kung gaano kasikat si Justin Bieber dati, no? Ito first world country to Tama na yan Ito first world country to How much more kung itong shit na to ilagay mo sa third world country. Mas malala pa dyan, bro. Out of hand na yung Well, tingin ko iba ang tindi ng first world country. Kumbaga iba yung nila, yung level ng extravagance. Pero dalhin mo dito yung first world country na tao na may pagkaganyang idea with PDD. Hindi mahuhuli yan. Hindi mahuhuli yan, bro. Yung kasi sinasabi ko dyan, first world country, talaga mahuhuli yan. Kasi yung eksena, 'di ba? Tas yung morals, yung value. Tas minsan ito nga billionaire pero kaya mong dungisan yung pangalan. Sa Pilipinas, untouchable ka. Kasi lahat kaya mong bayaran. Yan. Ang isa diyan, kaya siya nagsimulang mabuking tong si Puff Daddy dahil nga dun sa asawa niya na binubugbog niya raw, tapos pinapakantot niya sa mga kung kani-kanino, 'di ba? Grabe yan. Tapos nire-rape niya. So tapos nagsettle 'yon, yung sa pangalan Cassie. Yung Cassie. Tapos recently meron ding lumabas na balita. Tumahimik si Cassie, 'di ba? Tumahimik siya after niyang mag-settle. Nakuha niya yung pera nakuha niya yung pera. So pero merong isang recently may mga tawag dito. May mga lumabas na sinusumbong si Puff Daddy na merong kasing binarel na namatay. Na ang pinapalabas nila dun sa labas nagbarilan nung studio. Pero ang totoo, napikon si Puff Daddy, binaril niya dun sa studio. Tapos pumunta siya sa loob ng banyo, tapos dun siya nagdugo. Nagdugo. So yung mga pulis, ang sabi nung kwento, wag na natin hanapin diyan. Hayaan mo na. Merong isang go-to person sa police department tong si Puff Daddy. Tapos yung go-to person niya na yon, dating aide din ni Michael Jackson. Siya yung parang bodyguard ni Michael Jackson. Tapos ang sinasabi, yun ang nag-aareglo. Kaya ang lumalabas, walang kahit obvious pag pumunta ka doon, nag-imbestiga ka, walang sense na sabi mong doon sa labas binaril. Talaga kasi nandun yung dugo Kumbaga na-alter na yung blatter. So kumbaga Puff Daddy got away with it scot-free. 'Di ba? So ngayon, isa pang ganyan, tapos sa mga nightclubs, so unti-unti naglalabasan yung mga dating ganyan ni Puff Daddy. Tapos ang matindi dito, 'di ba, pinakita si Cat Williams kanina. 'Di ba? Kasi itong si Puff Daddy, pwedeng malamang pumunta na rin yan dun sa island ni Epstein Diba? Malamang. Kasi mga elites yan Or doon niya nakuha yung concept. Parang pwede gumawa. Kasi genius din sa Puff Daddy. Parang gagawin ko din to. Diba? So, at saka, ang isa kasing, kasi yung mga New World Order kasi yung yung mga, ito conspiracy shit na to. Pero tingin ko, hindi malabo. I think it matches the schemes. Kasi yung mga iniimbitahan ni Epstein, mga mga Davos people Yung mga kumbaga New World Order characters, mga taong gustong baguhin ng mundo na to their vision na parang utopian, ganyan. So yung mga ganong klase na Bill Gates, 'di ba? Mga utopian futures ang niyan Ang mga gustong mangyari niyan na parang automated lahat, mga ganyan. So ang isa kasing kailangang gawin doon kung bakit napadpad tong si Puff Daddy. Kasi parang dati yung record label niya tinayo niya 24 years old lang daw siya. So saan siya kumuha ng pera daw? 24 years old siya, 'di ba?
Tapos dahil hindi pa naman siya ganun kasikat noon. So ang theory is yung mga taong mga Jeffrey Epstein na makala siya, ganun. Hindi, yung mga yon finance siya. Tapos ang kailangan niyang gawin is to promulgate yung rap culture na violent at saka promiscuous. Pero conspiracy theory lang. Oo, kumbaga 'di ba yung mga kanta kasi ng kasi dati ang black culture, ang music nila mga blues, 'di ba? Ang mga music nila yung mga gospel, Jesus, mga ganun eh. 'Di ba? Yan ang mga blues, jazz, yun ang black culture talaga eh. Tapos all of a sudden biglang naging gangster yung mga black. Tapos yung mga nagsulputan yung mga katulad ni na Nicki Minaj na magpakaputa, 'di ba? Kumbaga parang kasi ang isang tenet ng na sinasabi nila is to break the family the nuclear family. And one way to do it is to loosen the morals of the people, na parang okay lang na mabuntis ka tapos hindi ka panagutan nung lalaki, 'di ba? 'Di ba prevalent sa mga blacks 'yan? Maging independent ka, single black female. O kaya cool ka pag yung lalaki ka na black tapos ang dami mong anak, wala kang pinanagutan. Si Kanye West, bro, meron siyang verse na single black female addicted to retail. Oh, 'di ba? Diba? Kasi parang independent woman 'yun, 'di ba? Single black female addicted to retail. Wala akong pakialam sa mga putangin ng mga lalaking to. Basta akin na yung Louis Vuitton ko. Yung Louis V. Oh, 'di ba? So yun yung kumbaga parang kinuha siya para mag-produce ng mga kanta na gano'n. Pero conspiracy lang. Conspiracy. Kasi I mean, yung culture kasi sa hip hop, yung hood yung kahirapan. Like si Puff Daddy kasi representative siya ng East Coast ng New York. Tapos meron din yung West Coast, sila Tupac naman yun. And siya, nasangkot din siya sa pagkamatay ni Tupac Kasi nung time na yun parang gang war, tapos at the same time record label war. East Coast versus West Coast. Tapos si Tupac, dinodominate din niya yung eksena So anong gagawin mo pag dinodominate ng eksena? Patayin natin yung kompetisyon. So yun yung nangyari doon. Pinatay na si Tupac. Pero hindi siya na-pinpoint. Pero habang lumalabas ng mga balita sa kanya, meron nga si Eminem verse sa huli niyang lyrics doon sa song na yon. Sinabi niya, we all know Diddy put the hit on Tupac. Talaga. As biglang sinabi sa huling verse, I'm just joking, Diddy. You know I love you. Talaga? Oh, ano bang kanta yon? Pero si Eminem ba East o West? West siya kasi kinuha siya ni Dr. Dre. Si Dr. Dre naka-discover sa kanya. West o New York siya? West Coast, California. California, baliktad pala. Oh. Pero ang isa pa, 'di ba, yung kay Cat Williams kasi, meron siyang explosive na na interview kasi black comedian 'yun. Na parang Dave Chappelle type 'yon na comedian. Tapos siya, ang isa sa mga sinasabi niya kasi, yung black people daw are parang put into a humiliation ritual para bago ka payagang maging sikat. Humiliation ritual, like ang ginagamit niya is yung magde-dress ka, magdadrag ka sa isang movie, 'di ba, na parang magpe-play ka ng babae. Tapos kumbaga parang 'di ba, mukha kang tanga, 'di ba? Pagmumukhain kang tanga. Isa pang ginawa diyan recently yung kay John Cena. 'Di ba, parang umutubad siya sa Oscars, 'di ba? Oo, tama. Humiliation ritual daw 'yun yung mga sinasabi nila. Pero sabi nila daw yun parang sa mga designer something. Ewan ko. Para daw Actually wala naman pakialam sa Oscars. Pero parang feeling, parang daming pwedeng maging conspiracy, 'di ba? Pero yung kay Cat Williams, parang meron siyang pinredict niya parang they're gonna be going after Diddy real soon. Parang may sinabi siyang ganoon So, sinasabi nila. So, kaya pwedeng connected sa Illuminati to. 'Di ba kasi si Cat Williams, ditira niya yung Illuminati Yun ang isa sa mga inaano niya. So, ito yun, kill shot. No. Ito di tayo makaka-copyright kasi sobrang ikli lang nito. Sige.
kill shot, yung kanta niya para kay Machine Gun Kelly. Kanta ni Eminem para kay Machine Gun Kelly. Sa huling-huling verse niya, ito sinabi niya. Oh, and I'm just playing, Diddy. You know I love you. Oh, and I'm just playing, Diddy. You know I love you. Pero sinabi lang niya na nasarap niya kasi yun eh. Basta sinabi lang niya yan. Sinabi niya na si Diddy daw yung nag-put ng hit out para kay Tupac. Okay. Anyway, yan mga bali-balita naman na tayo lang yata may pakialam dito. Hindi, pero kaya ako na dito na fascinate. Hindi ako fascinated parang intriga. Na-trigger ako dito kasi pwede mangyari, baka nangyayari sa Pilipinas to eh. Nangyayari sa For sure. Nangyayari na yan sa Pampanga malamang. Sa Pampanga, sa Clark, merong white guy dyan o black guy na may ring. Yung trike patrol na yan. Putang. Hindi mo nga alam sa It could be happening in the most parang ubiquitous na Kumbaga parang hindi least na aasahan mo eh. Diba? Tapos ang namumuno, kumbaga parang squeaky clean na personality. Oo, diba? Hindi mo akalain. Diba? Kung si Ben Chan pala yan. Huwag mo sabihin yan, papira ka. Bawin mo yan. Hindi. Diba? Malay mo lang. Conspiracy. Okay. Diba? Hindi mo alam yung altar. May altar pala si Ben. Wag. Isang bangko. Hindi, pero yung mga sabayin niya yung bangko. Yung kulto recently, nung Kibuloy. si Aguila. Diba? Si Kibuloy. Yun actually. Pero yun yung mismo yung sinasabi ko, Kibuloy, diba? Actually, yan yung akusasyon kay Kibuloy talaga. Diba? Kumbaga parang meron siyang sex workers. Sex ring. Sex slave. Diba? Na front lang yung religion, grabe. Oo, diba? And para makabilang ka dun sa church niya at maging accepted sa heaven, kailangan pagsilbihan mo siya. Tingin ko hindi naman front yon. Kumbaga parang yung religion na they got so powerful, they realize they can get away with it. Parang minsan diba? pag doktor ka, sa sobrang ang makapangyarihan, parang pwede kong gawin lahat ng gusto ko sa pasyenteng to. Kasi dito kasi sa atin, annual physical exam, ubo! Labas mo yung bayag mo, umubo ka sa harapan ko, Hinga. Mag-breast examination tayo ngayon. Di ba ganun? Tsaka sa mga medrep, di ba? Diba? Bago ako bumili sa'yo. Dude, na-experience ko yan first hand. I mean, ano namang revelasyon ng iba? Isisiwalat mo, Chris Bakula. Ito yung mga quid pro quo na sinasabi. Chris Bakula, ano na namang madidiscover namin sa'yo? Ito, nakakayang sabihin, pero nung ahente ako ng gamot, uso kasi yung mga dine out. Yung nilalabas mo yung mga doktor, tapos kakain kayo sa masarap na restaurant, at i-reimburse mo yung kasi ikaw ay may budget. Meron kang budget sa iyong revolving fund ATM account. Ako meron revolving fund? Revolving fund, yung pera yon na binibigay sa iyo ng kumpanya, tapos ikaw bahalang gumastos. Magkano usually laman ng ATM? Meron akong 40K nun kada buwan. So minsan may 10 akong doktor na target kasi yun yung top 10 doctors ko na nagbibigay sa akin ng business. Sila yung mga number 1 prescribers ko ng gamot. At nilalabas ko sila kung saan nila gustong pumunta. Kahit sa Air Force One man yan, fine dining, Japanese restaurant, ano bang gusto yung gusto mo mag-Mindoro, tara, magpakagat ka sa Sunmites game. So nung time na dinaynan ko tong doktor na to na cardiologist, ako babae ba yan o lalaki? Bading! Baklabo! Okay. Mahirap ito na cardiologist kasi mahirap siyang piaran. Suplado siya. So sabi niya sa akin, gusto mo bang mapalapit sa akin? Pakainin mo ako. Ano? Pakainin mo ako. Pakainin, pero sa labas. Sa restaurant. Ng sausage. Steak. Bakula. Shublig. Shublig sa restaurant. Ngayon, nag-shublig kami sa restaurant. Nag-inuman kami. Tapos, hindi siya nagdala ng kotse. Pinaiwan niya yung kotse niya kasi may driver siya. Oh. So, that night,
natuwa ako. Kasi 'di ba, suplado siyang doktor, sumama siya sa akin. At sumakay siya sa kotse ko. Biruin mo kung gaano ka siya makapangyarihan para matuwa ako na hindi dala ni doktor yung kanyang kotse at iniwan niya yung driver at sumakay siya sa harapan ng aking kotse. Anong itsura nung driver nung nakitang sasakay sa'yo? Yari ka, boy. Diba, alam na this. Pero di ka alam na this. Pero bilang isang diligent na ahente, hindi ko minayin yun. Ang akin ng tangina, makukuha ko na si doktor. Lalagpasan ko yung mga taga Pfizer, mga taga Novartis. Pero hindi mo alam, ikaw ang makukuha. Yun ang hindi ko alam. Hindi ko alam ng mga time na yun na ako pala ay leading to. Para ako na Justin Bieber. Tapos nung syempre nialasing ako dun sa Shublig joint namin, di ba? After nun, sabi niya sa akin, ihatid mo na ako dun sa house ko. Tapos magstay tayo ng konti. Meron akong bagong biling plasma TV. Wow. Plasma TV pa uso nun, di ba? Sabi ko, sige Doc, tignan ko yung bago mong biling plasma TV. Pero naka-check-in kasi ako sa hotel eh. Kasi out of town na doktor yun eh. Hindi siya dun sa city part ng... Kasi pag meron ko, may area kang malaki, no? So siya yung out of town na doktor. Ilang taon na tong doktor na to? Nung time na yun. Feeling ko nasa mga 41. 41? Mga kung ano yung edad ko ngayon. Kung ano yung edad ko ngayon, mga ganun. Bata pa siya, aggressive na cardiologist. Tapos ngayon, pumunta kami sa loob ng bahay niya, akala ko nasa sala yung plasma TV. Ay, naku, Nasa kwarto. Nasa kwarto! Nasa kwarto pala. Sabi ko, nasa yung plasma TV? Wala dito sa sala. Ano ka ba naman, Chris Bakula? Tapos ako naman, sabi ko, oy, naku, papasok ko sa kwarto ni Doc, ibig sabihin, mas ma-PR ako sa mga ibang medrep. Mas ma-PR ako sa ibang medrep. Kanya ka ba talaga ka-naive, Chris? Ganun ako ka-naive nung ako 22 years old. Diyos ko po. So, syempre, parang ako si Justin Bieber. Gusto ko mong concert. Ganyan. So, sa tingin mo, ano nang iniisip no? Na pa-uchap, lusot. Hindi, nung una kasi, sumakay siya sa kotse ko. Sa service vehicle. Lusot. Pero ako naman, uy! Tapos parang kumain kayo. Lusot. Okay pa. May stages eh. Ito final stage na. Parang umano siya, parang pumayag sumama sa bahay. Lusot na naman, di ba? Tapos ngayon, ito sa bahay. Pero medyo nag-alilangan siya, parang, nagtanong kung nasan yung TV. Naku, paano pag namin nasa kwarto? Baka hindi dumusot. Nung sinabi na sa kwarto, sabi ko, sige Doc, tingnan natin. Lusot pa rin. So nung pakit na kami sa room niya, di ba? Abay, ano daw yung plasma TV. Tapos maya-maya, sabi ko, Doc, ang galing. Hindi nga niya binuksan eh. Pinakita na niya sa akin. Tapos, nilak niya yung pinto. Nilak niya yung pinto. Tapos sabi niya, matulog na ako doon kasi lasing na ako. Sabi ko, Doc, hindi pa ako lasing. Kaya ko pa mag-drive. Ang lapit na ng hotel dito sa bahay niyo. Tapos mamaya-maya, kasi ako, sabi ko, pwede ba mag-CR? So, mag-CR ka. So, nag-CR ako, paglabas ko, meron na siyang yung mga pangtulog na naka-fold, wardrobe, ganyan. So, sabi niya, magbihis ka ng pangtulog. Dito ka matulog. Sabi ko, ayoko matulog daw. Tapos, alam mo, naisip ko, nagpanic muna ako. Sabi ko, anong gagawin ko dito? Kumusta naman ng puwet mo ng mga panahon na yan? Hindi nangyari yun. So, ito. Kumbaga yung puwet mo pa parang kabado na. Let's get out of here. So, ito. Tinawagan ko yung counterpart ko. Kasi pag medrep ka, may mga counterpart ka eh. So, sa isang area, hindi ka nag-iisa doon. So, may counterpart ako na nandun din nung araw na yon. Parehas kami nag-out of town. Ibang hotel lang siya naka-check-in. Tapos sabi ko sa kanya, tawagan mo ako, pre. Kunwari, naflatan ka. Kasi gusto mo pa para may excuse. Kasi ayaw mo rin i-reject si Doc. Kasi syempre makapangyarihan din siya, di ba? Kaya ko nga siya pinipiaran para mag-reseta siya, di ba? Ayaw mong magkaroon siya ng untoward feeling towards you. Gusto mo goods. So kahit na hindi mo siya gusto, papalabasin mo na gusto mo siya kahit ayaw mo. Kumbaga ikaw naman yung lulusot. Kumbaga parang hindi pa kailangang kumbaga parang all hell breaks loose. Kumbaga parang may pwede pa nating ilusot to na
wala pa ring mangyayaring gulo, di ba? Pero masasalba ko yung puwet ko. Tama. May excuse ako para masalba yung puwet ko. Di ba? So, ngayon tinawagan ko yung aking counterpart. Sabi ko, hindi tawag at text. Sabi ko, pre, nandito ako kay Doc, ganyan. Tawagan mo ko, sabihin mo na flatan ka. So, tumawag siya. Pagtawag niya, pre, ano ba nangyari dyan? Andito ako sa bahay ni Doc eh. Pre, naflatan ka ba? Puntahan kita? Hindi. Sabi ko, naflatan ka, di ba? Naflatan ka. Ay, oo nga pala, naflatan ako. Tas, bakit? Ano yun? Narinig ito kasi tahimik na yung kwarto niya eh. Pero hindi naka-loudspeaker. Pero narinig niya. Tapos sabi ko, naflatan nga, di ba? Pupuntahan ka na, di ba? Sabi niya, oo. Tapos alam mo ginawa ni Doc, kinuha niya yung phone ko, kinausap niya yung counterpart ko. Sabi niya, naflatan ka ba? Papupuntahin ko yung driver ko. Alam mo, sinabi ng buwakan ng inang counterpart ko, Doc, wala na, okay na pala, may tumulong sa akin. Buisit na yan! So wala. Hindi ka alam pa rin ako lumusot. Hindi ako lumusot. Buisit na yung hayop siya. Di ko pag nakita kami yung hayop ka, kilala kita. Hanggang ngayon, friend pa rin sa Facebook. Okay. So ngayon, Diyos ko po, wala na. Plan B. Ang plan B ko, bro, kasi hinahawakan na ako ni Doc eh. Hinahawakan na niya ako. Pero mas maliit sa akin si Doc, so kaya mo naman siya i-manhandle eh. Kaso ayaw mo rin makasakit o maka-offend, di ba? So, ang kulit niya. Sana yung UFC mo, ginarami mo. Hindi pa tayo violent nun eh. So, nung time na yun, nag-walkout lang ako. Walkout lang. Binuksan ko yung pinto. Tapos pagbaba ko, nakalak din yung pinto sa baba! Parang movie! Sabi ko, kasi na-check kasi na-checkan na yun eh. Diba? Parang tapos sa yung Diyos ko po, tapos pababa na si Doc. Pababa na siya. Diyos ko po, tapos andun yung driver sa labas. Sabi niya, sir, tapos na kayo? Puta matindi kung yung driver pagdating nakaganon, no? Saan ka pupunta? Kumakatok na ako. Saan ka pupunta? Bubalik ka dyan. Kumatok na ako. Sabi niya, sir, ano ba? Tapos na ba kayo ni Doc? Parang, hindi, tapos? Buksan mo yung pinto. Tapos may lock pala sa labas. So, binuksan niya yung lock sa labas. Tapos umalis na ako. Grabe. May lock na. May lock sa labas. Paano kung nagkasunog? Delikado yun Buisit nga eh. Tapos tapos the next day sa clinic, parang walang nangyari. Wow. Pero naging mahirap na si Doc sa akin noon eh. Hindi na niya ako kinakausap. Pero bibili pa rin sa'yo. Hindi na siya nagre-reseta nung gamot. Nung gamot ko lang, yung gamot ng counterpart ko, buisit na yan. So, nadali, nakuha sa'yo yung si Doc si Doc Eric. Si Doc Eric, yan. Si Doc, pero wala lang. Pero parang kailangan kong bang ibaba yung pagkatao ko para doon. Pero, I can just imagine si Justin Bieber noong time niya. Kasi parang limpak-limpak na sa lapi yun. Teka. Mga magkanong kikitain mo isang buwan dito kay Doc? Hindi ganun yung, yung the way mo ma-envision. Not enough daw para mapuwetan siya. Di ba? Kung option, Chris, let's say, naisip mo, okay, Doc, papayag ako pero triplihin mo yung order mo. Hindi ganun eh. Kasi na-offer na ulit ako noon nung matanda na ako, di ba? Na-offer na ulit ako niya na threesome eh. Dalawa silang mag-asawang lalaki. Tinanggihan ko rin. Parehas ba lalaki? Parehas okay. So, same-sex couple. Okay. Buti nga, hindi ako ni Rufy eh. Marijuana lang eh. Marijuana sa mga whiskey lang eh. Tapos sabi sa akin, nung pinagkakatiwalaan kong asawa, di ba? Sabi niya, kasi trip lang namin nung asawa ko na yung may playmate. Wala pare, ma-end-to-end ganyan. Nung time na yun, bro. Nung time na yun. End ka. Parang ganito, nasa ba yun? Ganito ka. Sige, makita mo. Ipakita mo. Oh my God. Teka, nasa yun. Ganyan mangyayari sa'yo. End-to-end. Oh no. Ay nako, pero yung mga encounter ko na yan yung nasabi ko talaga na ayoko eh. Kasi kung trip ko talaga, di ba? Pwede naman sana eh. Kung trip ko talaga. Kung gusto ko. Kung naayon sa kalibugan ko. Actually, totoo naman. Sabi ko nga doon sa sa nakadate ko, titignan mo lang naman yung kung ano yung kalibugan ng tao para malaman mo yung sexuality niya.
kung gusto niya may lalaki, di bisexual siya, lalaki sa babae. Kung gusto niya babae, di babae lang gusto niya, di ba? Di ko kayang hindi ko kayang, di ako titikasan eh. So sa tingin mo, kung let's say, magke-claim ka na non-binary ka, hindi mo mapapatunayan talaga yon hangga't hindi ka nagkipag-sex. Tama. Or kung yung titi mo hindi tumigas sa kung saan man, di ba? Kasi parang bullshit yun. At least tigasan ka parehas. Kasi yun ang mismong, kasi bilang rational na being, na wala yung mga hayop, di ba? Kaya natin i-justify kahit ano eh. Like si attorney, di ba? Kaya natin i-justify na parang non-binary ako or alam mo yun, kung ano yung mga LGBTQ terms ngayon. Pero yung kalibugan mo, nature mo yun eh. Hindi mo ma-fake yung, kung si PDD gusto niya may batang lalaki, di pedophilia siya, di ba? Hayop siya. Hindi niya ma-fake yung kalibugan niya eh. So, yung kalibugan ko, pang pek-pek lang. Pek-pek na legal age. Okay? Ayoko ng titing, dalawang titi sa parehas butas ko. Ayoko ng ganyan. Although, ang ganyan ka doon. Pag ganyan ka. Pero ang daming pilit na pumapasok. Kita mo, tanda-tanda ko na gusto mong pasukin yung... pero tinanong may mga level. pero blue balls siguro tong si Dr. Eric nga ito. Kaya nga siya nagalit sa akin. Pero kumbaga may kagapuan ba to o pangit ba itong si Dr. Eric? Pakita ko sa inyo si Dr. pero basically, tinake advantage niya yung kanyang position. Yun. Actually, may kaso ba dyan, attorney? Magkakakaso lang kung ginawa niyo without the consent. Okay. Okay. Patingin. Nasa itsura si Dr. Eric. Nasa itsura niya. Sikat yan. Alam mo, parang molde yan eh. Di parang ganyan sikat yung mga... Yan. May hospital yan. Talaga? Patingin ulit. Patingin ulit. Patingin. Pero yung bahay niya, saang lugar? Huwag na sabihin. Pero big time. Tumakbo nga siya Tumakbo siya. Huwag mo sabihin kung ano. Pero big time. Big time. Big time. Kilala. Yung bahay niya, Ito. The makings of a nymphomania. Bossing yan. Bossing. Okay. Bossing yan. Paano kung ngayon? Iba ang trip, gawing... Gayto ang offer ngayon, Chris Bakula, no? Parang 3 times your salary tapos pasisikatin tong podcast. Baka hambalusin ko siya ng barber. Wala akong Ibigyan tayo ng studio. Kaya nga ako nag-gym coach na dihamak na mas maliit yung kita kaya sa medrep kasi gusto kong gawin yung gusto ko eh. Wala daw presyo yung puwet niya. Walang presyo yung puwet ko. Pang majestic lang to. Babae lang po yung dumila sa puwet ko. Ayaw niyang binabayaran. Gusto niya si Bakula siyang nagbabayad. Tama. Anyway. So yun yung power concept, bro. Yung power dynamic. Parang nakakatawang pakinggan yung kwento ko. Pero dun helpless yung mga ibang underage girls. Dun talaga. Lalo na kung napaka-naive mo pa. Ikaw, 22 years old ka na noon. Tapos graduate ako. Tapos, may yung kumbaga yung training ko bilang medrep, di yung basta-basta eh. Nagre-valid na pa kami, yung mga kaartehan na gano'n. Ito babae na pulot mo sa streets. At saka, yung kumbaga parang sheltered kid, di ba? Tapos mentally unstable dahil may nangyayaring hindi maganda sa bahay. Di ba? Tapos pinakita mo ng plasma TV, pwede mo ng puwetan, di ba? Bro, pero actually may mga kakilala akong, may mga na-meet akong chick na kung tutuusin, kung gugustuhin mong i-take advantage, pwede talaga eh. Di ba? Parang, napaka-vulnerable nitong babaeng to. Ang daming dagang kanal. Ba't naman dagang kanal? Dagang kanal kasi yung term ng friend ko si James. Bakit naging dagang kanal? Yung mga babaeng pagala-gala sa kalye, diba, mga sexy. Dagang kanal. Baka dagang kanal tawag. Hindi naman dagang kanal to. Hindi naman sila pagala-gala. Kumbaga yung mga parang mentally na hindi sila, I don't know, hindi sila stable, na parang konting ungot mo lang, parang kayang-kaya mo talagang bulahin eh. Or may mga submissive. Hindi sa submissive eh. Kumbaga parang you can easily talk them into doing something, even sex.
Ganon. May mga, kasi hindi sila... Hindi iisipin na parang, baka manyakin ako. Parang go with the flow lang sila. Ganun. Well, of course, mamimili rin naman sila ng mga, siguro medyo type din ako. Mga ganun. Hindi masiguro mo kung taong grasa ka. Gaganunin mo. Malamang, hindi naman sila ganun katanga. Diba? Pero, merong mga babae na, kumbaga, siguro, depende na rin kung gaano siya ka-attracted sa'yo. Kaya kung let's say, predator ka, makakahanap ka ng biktima eh. Tama. 'Di ba? Kasi maaring hindi lahat mabibiktima mo, pero makakahanap ka isa. Pero huwag mo gagawin yung hayop kang predator ka. Sa club, marami sa club. Sa club yung mga yung mga lalo na sa club. Di ba? Yung mga nandun, wala pa akong na-meet na babae sa club na hindi problematic. Kasi willing sila, bro. Actually, kaya sila sa club kasi on the lookout sila eh. On the prowl sila makakabingwit ng Unless yung babae na yun parang nahatak lang na one time, di ba? Pero yung mga laging nandun. Party talaga. Ang hirap. Makikita mo ang daming baggage ng mga nandun. Pero mga umasenso lahat ako mga kilala kong lagi nasa club ng mga babae, may mga matandang European na. So sobrang big time na. No. Well, hindi naman face naman 'yun. Face naman 'yun na most of them naman parang later on magbabago, 'di ba? Na parang makakahanap ng they find Jesus, 'di ba? Pero nauso ngayon yung sobrang matanda tapos may batang babae, no. Kasi yung tingin ng mga iba doon hindi love eh. Yung mga tingin parang gagamitin lang ito kasi may pensionado na to eh. Ay, may mga ganun. Ibang usapan naman yun. Oo. Ibang usapan na yun. So parang pwedeng mahalin tulad kay Didi kasi Didi dito wala tong asawa ngayon, di ba? Hindi ko alam. Single lang siya. Pero malamang hindi na uubusan ng kepias yan. Oo. Unlimited kepias siya. Pero parang tumakas na ata eh. Yun ang isang PDD? Speculation. Kasi ni-raid yung bahay nila. Baka magpunta sa Pilipinas yan, pre. Magta-trike patrol, no? Baka naman invade trike patrol. Sa labi yung niya. Yung parang bugaw niya, di ba? Hindi pa pag si Salome, si PDD pala babahan sa kanya. No? Alam mo tawag yung pimp na si Salome, gagamitin kita. Bakit PDD? Ikaw yung mang-recruit ng mga pwede natin trike patrol. Anyway, ano na tayo? 1 hour 20 minutes na tayo. Okay. Tapusin natin ang episode na to. Okay. Next episode tayo. Tuloy-tuloy. Ilang episodes ba to? Okay. Alright. Attorney, any last words? Hindi, wala. Mamaya na. Mamaya. Okay. Paalam. Paalam. We are out.